Magandang araw mga tol. Magluluto ako ngayon ng bulanglang na gulay. Sari-saring gulay. Request yan ng wife ko. Kasi ilang araw na kaming puro biling luto ulam kasi may pasok kami para sa work. Ito nga pala yung pinamalingki ko kaninang umaga. Fresh yung mga gulay na yan. Sa Mayapa, Calamba City ko yan pinamalingki. Matagal na ako nagluluto. Pero ngayon lang ako nagpakita kung paano ko i-prepare, kung paano ko hinahanda ang ating mga ingredients. Ayan na, nagagayat na ako ng sibuyas dyan. Kahit paano naman, sanay na akong humawak ng kutsilyo. Kasi grade 5 pa lang ako, nagluluto na ako. Talagang hilig ko na ang magluto. Yan, ginagayat ko na dyan ang luya. Maninipis lang na medyo malapad ang gayat ko sa luya. Para hindi makain kasi hindi ko gusto ang lasa niyang luya eh. Tapos didikdikin naman ng bawang. Gayatin din ng maliliit. Tapos ang kamatis. Pinag-apat ko lang ang isang kamatis. Haluan ko yan ng 3 perasong kamatis. Medyo mahal ang kamatis ngayon mga tol. Kaya medyo tinipid ko ang ating ingredients. Tapos okra naman. Yung mga gulay na yan, nagkakahalaga yan ng mga 230 pesos. Lahat na yan. Plus pa yung dilis. Bali 250 kasi 20 pesos yung dilis. Ayan, kita nyo naman, gulay pa lang. Napakamahal na. Kaya lang, wala tayong magagawa. Kailangan natin kumain ng gulay. Natapos na yung sigarilyas gayatin. Tapos ngayon, sitaw naman. Iniisa-isa ko yung sitaw para makita ko baka may butas. Pag may butas kasi yan, baka may possible na uod. Kaya kailangan isa-isahin. Tapos yan, gagayatin ko na ng sabay-sabay. Diskarte lang sa paghahanda ng gulay. Kailangang madiskarte tapos kasama na ang tiyaga. Tapos yan, kalabasa naman. Mga hindi naman kalakihan yung kalabasa na binili ko. Tapos gagayatin ko lang din siya ng medyo maliliit. Ayan, pakitang gilas ako dyan mga tol. Kita nyo naman kung paano ako maggayat. Basic lang sa akin yung mga ganyang paghahanda ng mga ingredients, mga paggagayat ng gulay. Ayan, tapos na ang ating kalabasa. Isusunod ko naman dyan ang ating malunggay. Paghimay ng malunggay, yan ay talagang trabaho ng matsatsaga. Paghimay ng malunggay. Lalo na yung lola ko dati, nung nakikita ko talagang iniisa-isa niya yung dahon. Pero ako hindi ko na kailangan isa-isahin yan. Mabilisan na yan. Basta matanggal lang yung mga malalaking tangkay niya. Tapos yan, hugasan ko yan ng isa-isa. Tapos kada gulay, 2 beses ko inuhugasan. Kailangan lamasin na maayos. Lalo na yung sigarilyas, maraming mga singit-singit na mga dahon tuyo yan. Kaya dapat tigda 2 hugas talaga. Sunod na ang sitaw. Nakita niyo naman, diskarte ko sa paglilinis ng gulay. At saka kagandahan dito sa amin maganda ang tubig. Malakas ang tubig kaya walang problema sa paghuhugas ng mga ganyan. Kalabasa naman. Basta isang gulay, 2 beses ang hugas niyan. Lamasin ng ayos. Para siguradong malinis. Sa pagluluto ng mga tol, dapat alam natin kung alin yung makukunat na gulay. Para yun ang ating unang isasalang at yung malalambot, yun ang huli. Para sabay-sabay ang kanilang paglambot. Ayan, hinuhugasan ko na ang talong at okra. Pinagsabay ko na siyang hugasan. Dinamihan ko na nga pala ng luto ng gulay ngayon tanghali mga tol. Para umabot sa hapunan. Para hindi naman masyadong aksayado sa gas. Kailangan natin magtipid. Mahirap ang buhay ngayon. Tapos ang ating dahon ng malunggay naman. Yan, medyo mahirap-hirap hugasan yan. Pero kailangan diskartehan. Ilagay ko yan sa salaan. 2 beses din ang paghuhugas niyan. Ayan, prepare na ating mga gulay mga tol. Nakita nyo ilang piraso yan, ilang klase yan. Tapos ang unahin ko sa pagluluto ay ang pagsasangag ng dilis. Nagsinasangag ko talaga ang dilis kapag ihalo ko sa gulay para hindi siya malansa. Tapos yan, dapat yung medyo tostado na malutong. At isasalang ko na ang ating kaserola. Lalagyan ko yan ng 1.5 liters ng tubig. Tapos dyan, ilalagay ko na ang sibuyas, bawang, kamatis, at luya. Ayan, sama-sama na siya dyan. Siguradong mapapakain ng marami ang wife ko mamayang gabi pagdating niya. Kasi favorite niya yung gulay, lalo na yung bulanglang. Pati ang mga anak ko kumakain din ng ganyang gulay na bulanglang.
Mamaya ko na siya lalagyan ng mapampalasa kapag kumukulo na. Kaya tatakloban muna natin hanggang sa kumulo. Saka natin ilalagay ang ating mga gulay. Inuna ko ng talong, sitaw, sigarilyas, okra. Tapos siya nahaluin lang natin yan. At yan ilalagyan natin ng asin at saka pamintang durog. Haluin lang ulit ng konti para ma-mix ang ating ingredients. At yan natin tatakloban ng 10 minutes kasama na yung pagkulo. After 10 minutes, ilagay na natin ang ating kalabasa at ang siling pansigang. Tapos tatakloban ulit natin yan ng last 5 minutes. Ayan na, siguradong lumalambot ang mga gulay, sabay-sabay ng maluluto yan. Tapos ilalagay na natin ang ating dahon ng malunggay. At isusunod na natin ang ating sinangag na dilis. Ayan, ang dagdag alat pa rin yan. At yan mga tol, ilalagay natin ng konting paasim. Ang Nor Sampalo, kalating sachet lang ilalagay ko dyan. Yan ay para maglaban ng asim at alat. Tapos isang sandok na patis. Yan ang magpapasarap dyan. At ang pampalasang betchin. Ayan, kita nyo mga tol, konting halo na lang yan at malapit na yung maluto. Pero yan ay tuloy ang kulo. O yan. Kita nyo naman mga tol, mukhang paluto na. Patayin na ang apoy. Sandukin na natin. Ayan, serving na siya mga tol. Nakita nyo naman, oh. Masarap ang ating bulang lang na gulay. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. Please subscribe Pads TV.